beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga ngayon, ito yung madalas ko itong sinasabi, na yung mga dating mga kakampi ng mga Duterte, patuloy na yung pagtatalunan, paglilipatan ng mga partido, lumalayas na sa PDP laban. Sabi nga, di ba, kahit daw si Duterte na lang ang matira, wala naman daw problema. Kaya lang nga, ang problema, mauubos yung kakampi, malaking bagay yon, pagdating sa politika yung kakampi. Nakikita ng mga kaalyado nila, yung mga kapartido nila na talagang, sabi ko, di ba, magiging basura na lang nga yan si Duterte. I will kill you. Pagdating sa politika. Kita ninyo, yung pagbaba ng rating niya, maging sa, di ba, nagbanggit siya na siya'y tatakbo bilang senador. Pero hindi na nakapasok sa top 12. Si Digong, wala na. Eto na nga ngayon, eto nga problema ngayon, aminado naman si Sara na may problema nga sa political side nila, ng pamilya niya. Paano kaya nila susolusyonan? Ang pinakamagandang solusyon diyan, tumahimik si Digong. Wag nang magngangawa. Wag nang batikos ng batikos. 'Di ba? Gayahin yung mga nakaraang mga pangulo na pagkatapos ng termino nila, tahimik lang. Hindi tulad ni Digong na pagka wala niya, yung sinasabi nga niya, lagi nga natin sinasabi, yung kanyang sinasabi, iba sa ginagawa niya. Ewan ko kung napapansin nyo. Ako, pansin na pansin ko. Talagang iba yung ginagawa ni Digong sa sinasabi niya, sa ginagawa niya. Malayong magkaiba. Eto na nga. Panoorin natin. Ano sabi? Pasok! Nag-over the bakod na sa Partido Federal ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasa mahigit sa 30 miyembro ng PDP laban. Kabilang na riyan ang magsawang sina Leyte 4th District Representative Richard Gomez at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Nag-over the bakod din sa Partido Federal si Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos at sa mga kaanak niyang politiko sa lungsod ng Mandaluyong. Samantala, inamin naman ni Vice President Sara Duterte na may pinagdaraanan ng kanilang pamilya ngayon. It is true that political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Yun. Nakita nyo. Diba? Si Richard, dating masugid na na kaalyado ng Pangulong Duterte. Maging ang mga Abalos at buong angkan nagsilipatan na. Ano pa nga ba magagawa natin? Politika, ganyan talaga. Diba? Politika, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. Wala kang permanenteng kaibigan, wala kang permanenteng kaaway, diba? Wala kang permanenteng kalaban. Minsan nagsasama-sama yung mga magkakalaban, minsan naman naghihiwa-hiwalay yung magkakabate. Politika ganyan karumi yung politika natin dito sa bansa. Ano magiging indikasyon niyan? Kung patuloy na maglilipatan yung mga kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Wala na yan. So nararamdaman siguro nila na itong si Pangulong Duterte nawawala na rin yung asim. Wala na yan, hindi na yan magiging tulad ng dati yung inaasahan ng iba na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na mauulit-ulit yung pagsuporta ng marami nating kababayan diyan nung panahon na na tumakbo yan. Malabo na. Ika nga nabudol tayo sa pag-jet ski para ipagtanggol yung ating ipagtanggol yung ating teritoryo. Nabudol din tayo sa 3 to 6 months. 'Di ba? Marami pang mga pangako. Yung pangako na ipapakulong lahat yung mga kurakot. Wala Walang nangyari talaga. 'Di ba? Ang nagdusa ang taong bayan. Ay nako. Yung confidential fund niya pala tulad niyan yung confidential fund niya
Halos taon-taon lumulobo. Nagiging doble, triple. Ay, nako. Saan kaya dinala yung mga pera? 'Di ba? Sabi nga ng iba, ang hirap-hirap. Bukang bibig niya yun, na mahirap ang bansa natin, padrama-drama ng gano'n. Pero panay din ang kuha ng confidential fund. Saan dinadala yung pera? Na ngayon, hindi mo nga pwedeng questionin dahil confidential nga. Ay, nako. Galing no? Kung ilang bilyon yan, 20 bilyong mahigit, na confidential fund ang kanyang nakakuha sa kaban ng bayan na hindi natin matanong, hindi mo pwedeng questionin dahil confidential nga. Sarap, ano? Pag kumuha ka ng pera ng pondo, yung kaban ng bayan, tapyasan mo ng 20 million na mahigit. Kulang-kulang 30 milyon. At kulang-kulang 30 bilyon, bilyon sa loob ng 6 na taon. Ano pagagawin mo sa pera? Di ba? Wala rin naman nagawa dun sa mga pangako niya. Sa droga, wala rin. Wala rin sa China. Hindi niya naman naipagtanggol yung ating teritoryo. Diyan sa West Philippine Sea, wala rin hanggang ngayon, di ba? Nga. Yun mga kababayan. Siyempre, yung mga taong bayan, dahil nga dyan sa mga nangyayari na ganyan, wala. Mabango ka lang dahil nakaupo ka. Pag wala ka na sa posisyon, bye-bye! Muli, Mike Sorbera po laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon. Kaya syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!